And ito po, ang tawag po dito ay ito na yung panghuli na bahagi ng Passover at maghihintay na lamang po ng 50 days. Mula po nung time na nandun po sa 17th day of Nisan, which is the feast of the first fruit, and also the first day of the week, at yun po ay tumugma sa resurrection of Jesus Christ. So mula po doon, magbibilang po ng 50 days at yan naman po ang Passover at yan po ay tutugma din sa araw ng linggo or Sunday sa May. Now, ang atin pong topic about the Feast of Israel, at bibigyan po natin ng focus dahil mahalaga na malaman po natin what's next. Dahil garantisado na po ito at wala po itong sablay dahil ito po ay sinunod mismo ng ating Panginoong Hesus more than 1,000 years before or 2,000 years before He came to this world. So, sa haba ng panahon, hindi po ni minsan na skip ang ganito pong Feast of the Jews. Ano po ba ang sabi ng Panginoon doon po sa pag-observe ng mga feast na ito? Ang sabi niya sa Leviticus chapter 23 verse 4. Sa FB Live medyo madilim ako. No? Hindi ako masyado makita. Pero anyway, it's okay. Ito pong mahalaga. Leviticus 23 verse 4, there are the feast of the Lord, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons. Ayan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag binasa po natin ang Leviticus chapter 23 pababa, dyan po dinidiscuss ng ating Panginoon ang mga feast or ang mga holidays na dapat pong i-observe ng Israel. At sabi niya nga rito, holy convocations po ito at ito i-proclaim in their own seasons. And in fact, this will be observed even up to the end of the world. Dahil ito po ay dapat matupad isa-isa. Now, marami pong mga feast or mga holidays. Ang iba pong mga holidays ng Israel ay celebrations lamang, like ang Purim. Ang Purim ay celebration lamang sa pagligtas ng Panginoon sa kapanahunan ni Easter na niligtas niya po ang mga Hudyo. So, meron din po silang commemoration. May mga commemorations po sila sa mga nangyari sa Israel. However, there are 7 major feasts of the Jews. 7 po ito at magkasunod-sunod. At ang unang 4 ay na-fulfill na po when Jesus Christ was here and when He returned back to heaven on the day of, before the day of Pentecost. And it was fulfilled again in the day of Pentecost when the church was born recorded in Acts chapter 2. And in fact, at the end part or the last verse of Acts chapter 2, it says, and the Lord added to the church daily as should be saved. So that was the first time that they were addressed as church, and later they were called Christians in Antioch during the development and the progress and the growth of Christianity. Now, ito po ang kalendaryo. Kapag tiningnan po natin, meron po, i-discuss ko po isa-isa. Ano po? Para maintindihan po ninyo. Ito po yung spring. Ito naman po ang summer. Yan po. Ito po yung summer. Ito po yung autumn na mga buwan. Now, sa mga Hudyo, ito po ay nagsisimula sa Nisan, ang religious year. Okay? Tandaan po ninyo meron pong dalawang kalendaryo kalendar ang mga Hudyo. They call it civil calendar and religious calendar. Now, ang civil calendar, nagsisimula po ito sa Tisri.
Ito po, at yan po ay magsisimula sa Feast of the Trumpets. Sa Feast of the Trumpets, yan po ang simula ng kanilang New Year. Ano po? Pero after na lumabas na po sila sa Egypt, binago ng Diyos na ang kanilang kalendaryo ngayon na i-observe ay magsisimula sa Nisan or dito po kung sa ating kalendaryo sa gitna po ng March ang simula po nun. Now, ang spring nila is mula sa gitna ng March hanggang sa gitna ng June. Yun po ang spring. Pero sa kanila, 3 buwan lang po ito, Nisan, Iyar, at Sivan. Yan po ang spring. At ito naman ang Tamos, Av, at Elul ay summer naman po nila, which is, yan naman po sa atin, ay June to middle of September. And then from Tishrei, ito na po ang another New Year. Meron po kaya nga po ito po ang mga feast. Dito po tumugma ang mga feast. From Tishrei up to Kislev ay autumn. And December naman po yan, mula po sa September, gitna ng September, October, November, and gitna din po ng December. Then magsisimula na ang kanila pong winter mula po sa December hanggang po sa March. So ang spring po nila iba kaysa spring doon po sa ibang mga bansa kagaya ng US or ng Europe. Now, ang kalendaryo po ng mga Hudyo ay alternate. 30 days ang Nisan, 29 ang Iyar, 30 ang Sivan. So, palit-palit lang po yun. 29, ang sunod naman na buwan ay 30, sunod na buwan ay 29, hanggang po sa, ito po ay magiging 354 and sometimes 353 days in 1 year. Kaya po, na nabanggit po natin nung last time, na every 19 years, ay meron pong dinadagdag na isang buwan, o 7 beses magdagdag ng isang buwan in every 19 years ang kalendaryo po ng mga Hudyo. Now, very amazing po bakit po natin pag-aralan ito mga mga feast of the Jews po ito. So bakit po natin ito pag-aralan? Ano po? Unang-una po kasi ang kalendaryong ito ay napakaluma na kalendaryo. Subalit nung dumating po ang Panginoon in 30 AD, 30 to 34 AD, depende po yan sa kalendaryo na gagamitin. Pero 30 AD, ay tinupad po niya ng sunod-sunod ang 4 na feast at eksakto on the date. So dahil po dyan, napaka-interesting sapagkat meron pong mga susunod pang mga feast, kagaya po ng Trumpets, Atonement, and Tabernacles, na may pagitan po mula sa Pentecost papunta po sa Trumpets. Now, kapag tiningnan po natin na maigi, ito po ay nagpapakita na masyado pong mayroon pong gap. So kung ito po ay birth ng church, no po, ito rin po ay rapture of taking or caught up of the saints. Lumalabas po na nandito po tayo in between sa mga kapanahunan na ito at inantay na lamang po natin ang Feast of the Trumpets. Right? So, napakahalaga na maintindihan natin dahil ito ay isang pattern. At nakikita po natin, tapos na po ang mga bagay-bagay at ang sunod na lamang po ang rapture na siya po namang ating pinaghahandaan ngayon na sana po ay makasama nga po tayo. And atin pong nakikita ngayon na ang mundo ay double time ngayon to arrange and to set up a new kind of governance. May pagbabago po ang mundo ngayon at nakikita na po natin if you really study the book of Revelation, papunta na po talaga tayo na pagkaisahin ng dyablo ang lahat ng mga tao para sumamba po sa kanya. At dito na po magagawa niya na ang pagsamba po sa kanya ay compulsory po. At gagawin po ito ng mga tao at wala po silang magawa dahil lahat po sila ay meron pong mga microchips. Okay? May mga microchips. So, ang ibang mga bansa nag-iisip na kung meron lang mga numbers ang mga tao kaya microchip,
hindi po sana mahirap ang sistema ngayon, lalo na sa Pilipinas. Wala pa po tayong mga national ID. At sinasabi nga po na kung may national ID lang sana, inalaman na kung ilan ba katao, sino bang mga tao na dapat ay bibigyan ng tulong o sino ba ang saan ba sila nakatira. So ngayon daw po ay napakahirap. Kaya po makikita po natin, magiging logical at magiging masabi po natin senseful ang mga pagbabago na gagawin po ng gobyerno. At ito po ay mga pagbabago na ang mga tao po ay magkakaroon po ng mga digital identities po. At lahat po tayo ay magkakaroon din po ng pagsunod. Yan ay kung hindi po tayo makasama sa tinatawag na rapture. Maraming mga ayaw maniwala po sa mga rapture na ito. Pero mga kapatid, nagpapakita po talagang plano ng Diyos at very reliable, very amazing dahil ang atin pong kalendaryo o ang Bible po talaga ay very precise pagdating po sa kanyang propesiya. At wala pong aklat na kayang gumawa noon at wala rin pong tao ang kayang gumawa niyan or makahula niya ng eksaktong-eksakto. So Jesus Christ actually fulfilled most of the prophecies because most of the prophecies is for Jesus Christ. But then again, being a church, we need to be knowledgeable. We need to be knowledgeable on how to understand the plan of God. So meron pong tabernakulo, meron pong wilderness journey, marami pong mga plano ang Diyos, pero isa na po dito ang Feast of the Diyos. At dito lang po muna tayo mag-focus dahil sa taon po na ito ay nagkataon din na halos tumugma ng konti, hindi naman eksakto, pero halos tumugma po ang pag-celebrate ng Passover sa atin naman pong Christian Holy Week. Now, kapag tingnan po natin, although hindi po natin matalakay ngayon, next week, pag-aralan po natin ang iba't ibang klaseng first fruits. Napaka-interesting din po nito. Dahil may iba po palang i-wave offering ang Passover or ang first fruits dito. At iba din ang wave offering dito sa Pentecost. At iba din ang wave offering bago po ang Feast of the Trumpets. Kaya nga po mga kapatid, atin na pong nakikita na ang ating Panginoon is on the harvest time sa ating ngayon. So sa amin po mga mahal na bisita, maraming salamat po at kayo po ay aming nakasama ngayon dito sa pagkakataong ito. We hope na umabot po sa inyong knowledge at sa inyong pong mga puso na mag-decide po kayo bago po matapos ang mga oras. So malapit na po tayo sa tinatawag na katapusan. Now, ang sabi ng Biblia, in Hebrews chapter 10 verse 1, for the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. In verse 5 ng Hebrews chapter 10, makita natin ano po sa chapter 10 verse 1. Sabi niya, for the law having a shadow of good things to come. Right? Ibig sabihin, ang kasuguan ay anino lamang ng mabuting bagay. So, lumalabas po mga kapatid na ang anino ay nauna sa totoong bagay. So, for example, nangyari po kasi, ang liwanag, kung ito yung pong aking kamay, ang liwanag, ang shadow ko po ay nandun. So, nandun po tayo, ito po si Jesus Christ, at ang liwanag naman, ayan ang ating, mismo, ang kapangyarihan ng Diyos. So, ang shadow na una lang nakita, kakawangis, pero walang detalye. Kulang po sa hindi mo masyado maintindihan kung anong itsura niya. Ano po? Kasi kagaya po dito, ang shadow po ng aking kamay, pwede pong ma-interpret ng iba't ibang hugis. Hindi po ba? Kagaya po nito, ng aking pong shadow, kung inyo po makita ang aking shadow dyan, pwede pong ma-interpret na hayop. Tama? Yan o. Hayop po ang kanyang interpretation. So, dahil wala pa po masyadong detalye, ang nagbigay po ng kahulugan nito ay mismo ang ating Panginoon. Bakit? Dahil ang sabi po niya, who serve unto the example and shadow of heavenly things,
as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. So, ang law of Moses, ang Feast of the Jews, ang tabernakulo, nagkakaisa po ito. No? Iisang package po sila. At nung sinabi nga ng ating Panginoon, sabi niya, ito ay magiging halimbawa ng anino ng mga bagay sa langit. Right? So, ibig sabihin, mga kapatid, makikita na heavenly things pala ito. Ang mga Feast of the Jews, ang tabernacle, ang maging ang tinatawag na law of Moses ay mga pattern ito doon sa langit, pero hindi yan ang eksakto. Dahil ang pinaka-eksakto ay ang parating na totoo, which is, sabi pa nga ng Biblia, ito po ay ang mismo ang ating Panginoong Hesus. Right? So ngayon, mga kapatid, tingnan muna natin, balikan natin ng konti, ang chronology ng Passover Feast. Ito po ang chronology ng Passover Feast. Ang 14th of Nisan ay preparation po nila. 15th of Nisan ay Passover. On the 16th, yan po ay ang unleavened bread. However, tumugma po sa Sabbath ang unleavened bread. Nung time na yon, ano po? Kaya po lumalabas na ang ating Panginoong Hesus ay naipanganak or nabuhay na maguli, in the 17th day of Nisan, which is the first day of the week. Kaya nga po kapag binilang po natin, nagkaroon po ng eksaktong araw na ang ating Panginoon po ay nabuhay na maguli on the first day of the week. Ayan. Sinadya ng ating Panginoon na first day of the week ang kanyang resurrection, I think. Alam niyo kung bakit? Because He is having now a new generation. A new era of, masasabi nga po natin, na dealing sa tao, which is now, church na po ang kanyang ididil. No po? And bibigyan niya po ngayon ng meaning na ang lahat ng mga bagay. At ang ating Panginoon, eksakto on the 17th day of Nisan, ay siya po ay nabuhay na maguli. So, tandaan po natin, magkasunod-sunod po ito. So, lumalabas po, mga kapatid, na ang preparation is 14 of Nisan, pero ang ating Panginoon namatay on the 15th. Okay? On the 16th naman siya inilibing. Yan naman po ang unleavened bread. At on the 17th naman, the next day, yan po ang first day, nagiging, siya po nabuhay na maguli, yan po ay tinatawag na first fruit. Okay? So, ito po ay ayon sa kalendaryo. Dahil ang first fruit po ay pabago-bago po ito. Alam niyo po ba kung ano ang dapat na bilang ng first fruit? Feast of the first fruit, ano po? The day after the Sabbath, after the Passover. Okay, so kung mag-Passover ka ng kahit na anong araw, kunwari, nag-Passover ng Wednesday. Ano po? Pagka-Sabado, yun po ang tinatawag na Sabbath. After that, the next day, yan po ang magiging first fruit. Feast of the first fruit. So wala pong eksaktong araw or date ang Feast of the First Fruits. Rather, it is the day after the Sabbath, after the Passover. Okay? So, lumalabas mga kapatid na paiba-iba ang date ng first fruit. So, sometimes hindi po siya 17, sometimes hindi naman po siya maaring 18 siya or 19. However, kapag binilang po natin ng eksakto, nung time na namatay ang Panginoon, at inilibing at nabuhay na maguli, eksakto po siya sa 17th of Nisan. Okay? Nag-eksakto kasi napagitan siya kaagad ng Sabat, in which na ang Sabat na yun, nag-eksakto naman sa unleavened bread. So wala na pong next na Sabat kasi by Friday, tapos na po ang holiday. Tapos na po yung feast. By Thursday, in fact, Thursday ngayon, patapos na po ang feast of the Passover.
dahil po may 7 days na unleavened bread na inilagay. So ngayon or hanggang bukas na lamang po ang feast of the Passover. Now, atin pong bigyan ng pansin ang 17th day of Nisan. Kasi first fruit nga po ito, pero pabago-bago siya ng date. Pero on the time that Jesus Christ was resurrected, it was exactly the 17th day of Nisan. Now, alam niyo po ba na sa pag-aaral po ngayon, ay meron pong mga mysteries na nakabalot po sa 17. So, bihira po natin magamit ang 17 kasi ang number of God sa Bible, usually po, ang pinaka-common ay 1, 3, 7, 10, or 8, then 10, 12, ano po? 30, 40, 50, 70, yun po ang mga common na mga numero ng ating Panginoon. Hindi po masyado nabanggit ang 17th day of Nisan. However, the 17th day is always the third day after the Passover. Alright? So, may mga mysteries po na nakabalot din dito at kahit po sa akin nung nag-aral lang po ako nito, saka ko po nakita na meron nga pa pala mga amazing events na connected din po sa 17th day of Nisan. Unahin po natin ang isa. Medyo may contention nga po dito. Kung kayo po mag-research, may contention po dito. Nauna po dito is that the Ark of Noah settled on Mount Ararat on the 17th day of the 7th month. Okay. So marami nagsasabi na ang 7th month na ito ay hindi daw po ito Nisan, kundi Tishrei, ayon sa iba na pinag-aralan nila. However, kung aking pong pag-aralan ng masyado ang kalendaryo, lumalabas po na wala pa pong religious calendar ang Israel sa time ni Noah. So ang original po na kalendaryo ay nag-start sa Tishrei. Sa Tishrei po nagsisimula ang original na kalendaryo. Ang first month niya ay Tishrei. Now ngayon, kung balikan po natin muna, balikan po muna natin ang kalendaryo kanina. Ayan po. Makita po natin na ito po yung Tishrei. Ito po yung mula po sa Nisan, ito ay 7th month. Ano po? Pero, nung time ni Noah, wala pa pong religious calendar. Kaya sa Tishrei po tayo magsisimula. Ngayon, pag binila mo po yung Tishrei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang 7th month ay Nisan. Kasi wala pa namang religious calendar that time. Ang religious calendar po ay Exodus chapter 12 na po na-establish. Yun po ay paglabas na po nila doon po sa Egypt on the time na sila po ay dinala na sa wilderness to the promised land. So doon po nagsimula ang religious calendar na nag-start na sa Nisan. Prior to that, ang tawag po sa Nisan is the 7th day of the month. Now, balikan po natin ang kay Noah. Ayon sa Genesis chapter 8 verse 4, basahin po natin. The ark rested in the 7th month on the 17th day of the month, on the mountains of Ararat. Now, amazing, di ba? Ang tagal-tagal na ni Noah, pero ineksakto ng Panginoon na on the 7th month, which is sa akin yung paliwanag, ay siya po yung Nisan, ito po yung Nisan, at 17th day of the month, nagsettle ang Ark of Noah dito. Yan po yung nakasulat sa Genesis chapter 8 verse 4. Amazing, di ba? Bakit? Dahil ginamit po ang panahon ni Noah sa pagdating din ng ating Panginoon. Anong sabi niya sa Matthew chapter 24? Nakasulat po dyan, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be.
Wow. Makita po natin, no, na ang Panginoon ay gumamit ng kapanahunan ni Noe. Kung paano daw ang kalagayan ng panahon ni Noe, ganun din ang kalagayan sa pagdating ng anak ng tao, which is Jesus Christ. Bakit? Anong ginagawa ng mga tao? Ang mga tao ay kumakain, umiinom, no? Nag-aasawa. Ang mga babae ay nag-aasawa din. Kumbaga kung sa Ilonggo pa, yung lalaki nag-asawa, ang babae nagpamana. Ano po? Until the day that Noah entered into the ark. So, kapag tiningnan po natin, ano po bang ibig sabihin ng ating Panginoon po dito? No? Sa tinatawag na eating and drinking and marrying. Ibig sabihin, life is too normal. No? Ang lahat ng bagay, okay lang. Normal lang. Ano po? Hindi po, ika nga, ay walang concern ng tao. Busy. Ibig sabihin, eating and drinking, ibig sabihin marami silang pera, nag-ano sila, nagtatrabaho kasi hindi ka naman makakain kung wala kang trabaho, di po ba? Makakain ka ng ilang araw pero hindi ka tatagal. So ibig sabihin, itong mga taong ito, they are busy of having themselves be filled with food, kahit anong inumin, no? At maka-day off lang, magsusugal, magiinom, kahit anong gagawin na lang nila. So, nagiging normal. Hindi po ba na ang ating kapanahunan ngayon, halos ganun din? Tingnan nyo nga po, mga kapatid. Marami ngayon nagre-reklamo, di po ba, na naunang parang naging priority yung mga 4Ps. Pero meron nagsasabi na yung mga 4Ps, wala naman talagang ginawa. Ang iba sa kanila, nagsusugal pa. No? Ang iba, nagiinuman pa. So, kumbaga parang ganun talaga kasi. Pagka medyo wala ka ng pake sa paligid mo, parang wala kang direksyon kung saan ka papunta o saan ka hanggang. So, ganun po ang nangyayari dito ngayon sa ating kapanahonan. Napupunan niyo po ba na ang mga tao po ngayon ay masyado na pong busy sa sarili na hindi na po nila naalala ang Diyos. In fact, wala po silang pakialam kung ano ang salita ng Diyos kay Noah. In fact, si Noah ang kinausap ng ating Panginoon para magsalita sa kanila na magpapadala siya ng kasi ng baha o dilubyo kasi sumubra na po ang kasalanan ng tao to the max na po. So sabi ng Panginoon, okay, let's have some faith thing here na gagawa ka ng arka, magpapadala ko ng ulan, maggagawa ka ng arka. Kung sino nandun sa arka, siya lang maliligtas. So siyempre nangaral din si Noah and probably wala naman pong record sa Bible, pero probably marami pang tumulong sa kanya dahil interested. Kumbaga, parang out of curiosity, kumbaga parang tuwan-tuwa ka na may kakaiba na ginagawa. Ano po? But later on, hanggang tumagal, umabot pa naman ng mga 60 to 80 years po ang paggawa, sino ba naman ang makatagal nun? Yung iba parang nag-iisip na parang kasiraan na ng ulo itong ginagawa nyo. Ayoko na. So, ganun din po sa mga kapanahunan natin, na ang Panginoon nagsasabi na ng plano sa kaligtasan, pero ang mga tao nakangiti-ngiti lang. Okay lang yan. No. Sige, tuloy nyo lang yan. Maganda yan. Pero ayaw niyang sumali. Di ba? Ayaw niyang gumawa ng hakbang. So, at nangyari po yan sa kapanahunan ni Noah at hindi po nila alam na parating ang ulan at ang baha, ang dilubyo hanggang sa silang lahat ay kinain ng tubig at nilunod. Alam niyo po ba kung sino lamang ang naligtas? Si Noah lang at ang asawa niya. At ang tatlong anak niya kasama ang tatlong asawa ng kanyang tatlong anak. So lumalabas, sabi ng Biblia, 8 persons lamang po ang naligtas. Yan po ay nakasulat sa 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21, no? 3:20 to 21 ng unang Pedro, sinasabi niya po in verse 20, which sometime were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls, yan po, were saved by water. Sa dami-dami ng tao, in fact, sabi pa nga ng Biblia ay sumubra ng dami ng tao at ang lahat ay sumubra na rin ang ginawang kasamaan. Pero mga
bakit 8 lang ang naligtas ng Panginoon nung kapanahunan na yon? Itong tanong, wala bang bata doon? Wala bang kapapanganak doon? Wala bang 3 years old? Wala bang 2 years old? Wala bang buntis yun? Mayroon, kumpleto yon. May senior citizen, may mga binata. Kumpleto po yon. May mga makikisig, may mga babae, dalaga, merong mga balog. Kumpleto po ang mga tao doon, mga kapatid. Pero sa dami nila, ni isa na hindi pumasok sa arka, walang niligtas ang Diyos. Kung may makita po kayo mga movies about po sa Ark of Noah na mayroon pa pong mga ilan na naligtas sa kabilang dako, kasinungalingan po yun, dagdag lang po yun ng mga writer at director sa pelikula. Dahil ang katotohanan po, wala po talagang may naligtas maliban sa 8. So, sabi ng iba, di ba ang mga bata kawawa, bakit hindi sila niligtas? Tama, bakit wala sila doon? Kasi ang magulang nila wala doon eh. Ang bata hindi naman kusang pupunta doon sa arka. Kaya nga po tayong mga magulang, malaki pong responsibilidad po natin sa kaligtasan po ng ating mga anak. Mga kapatid. Kasi kung wala ka doon sa church, ang iyong anak, imposible, mahirap po yan pumunta sa simbahan kung siya'y maliit pa. Maliban kung siya'y nasa adult age na. Ano po? So, mga magulang, sa amin po mga mahal na bisita, baka mayroon po kami mga bisita ng mga nanay, tatay po dyan. Sikapin po ninyo na kayo po mismo ang mauna sa paglilingkod sa Panginoon at susunod na lang po ang inyong mga anak. Dahil damay-damay lang po ito. Ano po? Madadamay lang po. Ngayon, mga kapatid, ito pong pinakamatinding paliwanag ni Pedro sa verse 21. Mababasa po natin. The like figure, okay, figure. Kumbaga, parang kawangis. Ano po? Whereunto even baptism, look at this, that also now save us. Okay? So, sa mga nagsasabi dyan, ng bautismo, hindi kailangan para maligtas, nako, kawawa po. At kumari po, baguhin niyo po yung inyong pag-iisip. Wala naman pong masama kung magpabautismo po kayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Wala pong malulugi sa inyo. Wala pong may mawawala po sa inyo maliban po sa kasalanan or sa sumpa ng kasalanan na meron po tayo lahat. Kapag kayo po'y bautismado sa pangalan ni Kristo Jesus, matatanggal po itong sumpa ng kasalanan na ito. Natandaan din ninyo mga kapatid na itong bautismo, sabi pa nga, also save us, no? Sabi niya nga, kagaya noon nang nangyari kay Noah, ang bautismo. So, dumaan sila sa tubig, halos sila natakpan sila ng tubig, mga kapatid, pero yon ang nagligtas sa kanila. Now, ngayon ang bautismo, ano po ba ito? Dahil binanggit na rin lang ito ni Pedro, in relation to Noah, ang sinasabi po rito is that it is not actually the putting away of the filth of the flesh. Hindi po ito pagtanggal ng libag. Ang bautismo po ay hindi para maglinis ng mga dumi sa inyong mga balat. Ang bautismo po, take note ha, tingnan po ninyo ito. But it is the answer of a good conscience toward God. So kapag ikaw ngayon ay mag-decide na magpabaptize, mga kapatid, response mo yun sa Diyos. That is the response of your good conscience toward God. Kaya po mga minamahal na mga nakikinig ngayon at maaaring nakasubaybay ngayon, ang bautismo po ay napakahalaga para sa inyo. Make it as urgent as possible. More urgent than money, than anything, mga kapatid. Dahil kapag ikaw ay bautismado sa pangalan ni Kristo Jesus, ang dugo ni Kristo na apply sa iyo, just like in the day of the Passover, at ikaw po ay may pagkakataon pong maligtas. Bakit nasabi ko pong may pagkakataong maligtas? Kasi ang kaligtasan po is a continual process. Dahil pagkatapos po na ikaw ay mabautismuhan sa tubig, kailangan po mabautismuhan ka rin sa Espiritu. At hindi lamang yan. Pagkatapos po na mabautismuhan ka sa Espiritu, ikaw naman ay maglalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Now take note, lahat pa ng Israel na galing sa Egypt nakapunta sa Promised Land? Hindi po. Sino lang ang nakapasok sa Promised Land? Si Joshua lang at saka si Caleb. Si Joshua at si Caleb, sila lamang pong dalawa ang nakapasok sa Promised Land. Out of millions, walang may nakapasok. Kahit po si Moses, hindi nakapasok sa Promised Land.
Anong problema ni Moses? Eh marami po, ilang beses po kasi na parang pinanigan niya pa yung tao, ang demand ng Israel, pinanigan po niya na na-violate niya na po ang kasuguan ng Diyos at ang salita ng Diyos. Pati siya, hindi po pinalampas ng Panginoon, pero hindi naman po ibig sabihin na hindi maliligtas si Moses dahil ilang beses nga nagpahayag si Moses dahil si Moses nga po ay tinawag ng Diyos. Hindi nga lang siya inalaw na makapasok physically sa promised land dahil nga po sa kanyang mga paglabag sa Diyos. Gayunpaman, sa kaligtasan, I do believe that Moses is ligtas ng Panginoon yon. Kumbaga, isa sa mga elder doon sa langit. Now, kung inyo pong makikita, ilang beses po nakiusap si Moses para po na makapasok siya sa promised land. Nakiusap siya na nakiusap sa Panginoon, pero hindi po siya pinagbigyan. Pero sabi ng Panginoon, gayon pa man, sabi niya, halika, ipakita ko na lang sa iyo. So dinala po siya sa Mount Nebo, at doon po sa Mount Nebo, pinakita sa kanya, yun po yung bundok na nakatingin po doon or overlooking po ang Canaan. At pinakita po sa kanya, nakita mo ang ganda ng lupain na yan. Yang lupain na yan na nakikita mo, yan ang ibibigay ko sa bayan ng Israel. Now, hindi na po nakababa si Moses sa Mount Nebo. However, mga kapatid, siya mismo ay nagigipong bahagi po ng paglalakbay. So, kagaya din po sa atin, hindi po lahat na naglalakbay ngayon na Christians ay makapasok sa langit. Very sad. Because not all who call unto Jesus, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. But only those who do the will of the Father. So, hindi po garantiya na marunong ka tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi rin po garantiya na marami pong himala na nangyari sa buhay mo. Hindi rin po garantiya na marami ka pong nagawa na himala sa pangalan ng Panginoon at may pinagaling ka pa. Hindi rin po garantiya na nangangaral ka ng salita ng Diyos at ikaw po ay makapasok sa langit. Dahil ito po is a battle, it's a battle na dapat magiging victorious po tayo sa bawat araw. Kaya nga po ang atin pong pananampalataya ay sinusubukan araw-araw, lalong-lalo na ngayon. Halos mabuburyo na po ang marami sa atin. Baka ang ilan dyan baka nababagot na, naubos na ang pasensya po. Mga kapatid, yan po ay isa sa mga daanan po natin para mapanatili po natin. Now ngayon, kahit na ganito na po ang ating sitwasyon, pero gumagawa pa po tayo ng paraan, nakikibaka pa po tayo para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yan po ang isa sa magandang magawa natin sa ngayon. Now, makita po natin, mga kapatid, sa mga gusto pong magpabautismo sa pangalan ni Kristo Hesus, tandaan po ninyo, hindi po nililinis ang laman or ang libag sa katawan, kundi ang kaloob-looban mo. Sinasabi niya nga, the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. So kasama pa rin po dito ang pagtanggap ng banal na Espiritu. So hindi po ito ordinaryo na pamamaraan dahil from the very beginning, may pattern na po ang ating Panginoon. No? So, sabi po ng 2 Peter chapter 2 verse 5, and spared not the old world and saved, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. So, wala po may pinatawad ang Panginoon dito sa old world except Noah and 7 other persons. Si Noah ang pangwalo, preacher of righteousness ang tawag kay Noah, pero wala pong may nakinig. Minsan, nakakalungkot po yan na marami po sa atin, marami po sa mga tao ang hindi po nakikinig sa salita ng Panginoon. They only want the blessings but they don't want obedience. Praise the Lord. Now, sabi pa ng isa pang ating i-discuss. At hanggang dito lang po tayo. Yung dalawa muna. Kasi meron pa pong dalawa actually na dito. Alam niyo po ba na on the 17th day of Nisan din po, ang Israel ay tumawid po sa Red Sea. On the 17th day of Nisan. Okay? Tumawid din po sila.
Bakit? Paano natin nasabi? Actually, wala pong may nakasulat dyan na 17th day of Nisan. However, pag binasa po natin ang Bible, ang sabi, it took 3 days to go from Goshen to the edge of wilderness. Alright? So, ang sabi po ng Exodus chapter 5 verse 3, sabi ni Moses sa kay Pharaoh, kasama si Aaron, ang sabi niya po, the God of the Hebrews hath met with us, let us go and pray thee 3 days journey into the desert. So, ibig sabihin, pagbigyan lamang sila ng Pharaoh na maglakbay ng 3 araw papunta doon sa disyerto and sacrifice unto the Lord our God, lest He fall upon us with pestilence or with sword. Sa unang, paulit-ulit po itong binanggit ni Moses sa Pharaoh, nabigyan lang sila ng 3 araw para po makapaglakbay sila papunta po sa disyerto. In fact, 10 beses na nagkaroon po ng plague ang Egypt, pang-10 po ay hindi na po nila kinaya. Yun na po yung may dugo na ang lahat ng mga pinto ng Israel, and then ang mga Egyptians naman nawala, pinatay po ang kanilang mga panganay mula po sa kanilang anak papunta po sa kanilang mga kahayupan. Now ngayon, ang sabi po ng Exodus chapter 8 verse 27, we will go 3 days journey into the wilderness and sacrifice to our God as He shall command us. Okay? So yun yung request. So 3 araw. Now, pag-aralan natin muli. Balikan po natin ang ating pag-aaral kanina. Sabi ng Panginoon, magkatay sila on the 14th day of Nisan. Okay? 14th day. Now, since na 3 araw ang paglalakbay mula po sa Goshen papunta po sa gilid ng or sa wilderness, 3 days later, dapat sila ay nasa border na ng Egypt at saka ng wilderness, pero kaharap nila ang shore of the Red Sea, sa tabing dagat ng Red Sea. Ngayon, kung bilang idagdag po natin ang 3 araw, doon po sa 14th day of Nisan, meron pong sila po ay nasa 17th day by the time na sila po ay patawid na ng Red Sea. Alright? Now ngayon, kapag titingnan po natin, the 17th day of Nisan is the Feast of the First Fruits, which should be observed every year. So Jesus was resurrected on the 17th day of Nisan, ang Feast of the First Fruits. So it means, anong ibig sabihin nun? New birth, new life, a new way of living according to the grace of God. So, yung pagtawid po nila sa Red Sea ay bagong buhay po yon, bagong pamamaraan o bagong pamumuhay o bagong panganak sila, ika nga. So mula sila sa mundo or sa Egypt, which like the world, and then dumaan po sila sa Red Sea at doon po sa kabila ay dumaan na po sila ng new birth nila, new life na po ang kanilang kakaharapin. At hindi na po yung Egyptian mentality, hindi na po yung Egyptian culture and traditions, kundi masusunod na po sila sa kung anong gusto ng ating Panginoon. So it took 40 years for God to mold them, pero napakabigat talaga imolde ang bansang Israel o ang mga taga-Israel. At ito ngayon mga kapatid, tandaan din po natin na kahit po ang pagtawid sa Red Sea ay may meaning po sa atin. Ayon po yan sa Bible. Right? So, yung iba ay nagtawid lang sa Red Sea. So, that's it. It's just like a story. However, sa Bible po, ay nagbigay po ng paliwanag si Apostol Pablo. Nakita niya po yan, or mabasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 4. Anong sabi sa verse 1? Kung mabasa, klaro ba sa ano? Kung klaro, makita po ninyo dyan, mabasa po natin. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant. Sabi ni Paul yan. Ano po? How that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and did all eat the same spiritual meat. Okay? Now take note, and they did all drink the same spiritual drink.
For they drank of that spiritual rock that followed them. And that rock was Christ. So, may mga nagsasabi yan, si Jesus Christ, hindi Diyos. Ando na siya, oh. He is the rock that followed Israel. And Jesus Christ was the rock. In fact, maraming beses po sa Old Testament, nagsasabi ang Diyos, I am the rock. No? God is the rock. Right? So, marami pang rock. Dapat, the rocks, one of the rocks was Christ. Di ba? Pero isa lang eh. That rock was Christ. Yung rock na hinataw ni Moses para lumabas ang tubig para makainom ang Israel, that rock was Christ. Ang rock na kung saan ay si Moses ay nagtago, nung ang Panginoon ay dadaan at sabi niya nga, dahil gusto niya makita ang Diyos eh. Sabi ng ating Panginoon sa kay Moses, dadaan ako Moses, pero magtago ka sa malaking bato. No, sa bato na yan. Dahil sabi ng Diyos, wala makakita sa akin na mabuhay. Pagdaan ng ating Panginoon, alam ng Panginoon na kung anong gagawin ni Moses, magiging very curious siya, gusto niya makita ang Diyos. Ang ginawa ng ating Panginoon, ang kanyang kamay ay tinakipo niya sa mukha ni Moses. Bakit? Dahil kahit na mahal niya si Moses, mga kapatid, kung makita niya ang Diyos, mamamatay siya. So naniguro lang ang Panginoon, nilagay ng Diyos ang kanyang palad sa mukha ni Moses. Para habang dumadaan ang Diyos, wala siyang may makita, kundi ang kamay lang ng Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, alam natin, sabi ng Biblia, all the creation of God was done by the fingers and the hand of God. Kaya po, magtataka po kayo, bakit si Moses nakasulat ng Genesis, samantalang Exodus pa lang, Exodus lang siya ipinanganak. Pero nasulat niya ang Genesis. At ang Genesis, sobrang haba po yan. Mula creation pa isa-isa. Paano nasulat ni Moses? Dahil si Moses lang po ang pinakitaan ng Diyos ng kanyang kamay. At ang kamay ng Diyos, ang makikita mo dyan, is all His creation. Mga kapatid. That is why, nung ang Panginoon ay lumampas na, tinanggal niya ang kanyang kamay, pinabayaan niya na makita ni Moses ang kanyang likurang bahagi. At ang likuran ng Diyos, mga kapatid, anong nagpapahayag doon? It's all the grace and the power of God and His creation. Kasi nga, sabi pa nga ng Biblia, sa Genesis, there was darkness on the face of the earth, and sabi pa nga, and the Spirit of God moved, and then, kapag makita po natin, dumaan ang Espiritu ng Diyos at nagkaroon po ng mga hugis unti-unti ang mga bagay-bagay. Kung atin pong makikita, mga kapatid, ang likurang bahagi ng Diyos, yun lang po ang pwede natin makita para masabi po natin kung anong klaseng Diyos ang meron po tayo. Wala po tayo ni isa sa atin nakakita sa Diyos. That is why, brethren, kapag dumaan ang Diyos, sigurado may magagandang bagay na mangyari sa kanyang mga pinili. Pero kapag ikaw naman ay masama, dadaan ng Diyos, mayroon namang hindi magandang mangyari. Now, ngayon, tandaan po natin sa inyo po, sa ating po mga buhay, pabayaan nyo po na dumaan ng Diyos sa inyong mga buhay. Dahil kapag dumaan ng Panginoon sa inyong pong buhay na hindi po makulay, wala pong kasiya-siya. No? Puno po ng kahirapan, kabigatan, problema, pabayaan nyo po na dumaan ng Panginoon at maiayos po ang inyong mga buhay. Allow God to pass into your life. Sa araw na ito, nag-iimbita po ang ating Panginoon. Pabayaan nyo na ang malaking bato na yan ay magiging nasa inyong protection po. Now, ngayon, ang malaking bato na yon, nakasabi ng Diyos na magtago si Moses para hindi po siya mamatay, that rock was Christ. That is why the body of Christ is like a rock that covers in between the power of God to the weakness of man. At yan po ang dahilan na nakita na po ng tao ang Diyos at nakasama ng Diyos ang mga tao na hindi namatay sa pamagitan po ni Kristo Jesus. Dahil ang sabi po sabi nga po ng Biblia, thou shalt call his name Emmanuel, that means God with us. So ang Diyos nakasama ng tao, pero wala pong may namatay na tao nung makita. Sino? Si Jesus. So Jesus Christ was the rock that covers in between man and the righteous God or the holy God. Now, makita
muli, ano po, nababasa po natin, they were also baptized. They were baptized unto Moses in the cloud and in the sea. So nandun pa po sila sa wilderness journey. Nabanggit na ni Apostol Pablo, tinawag niya na iyon na parang bautismo na ito. Bautismo sa tubig or sa tubig at saka sa apoy or sa ulap na sinasabi, no? That sabi pa nga rito, they passed under the cloud and under the sea. No po? At sila'y uminom. So makita po ninyo, it's all about Jesus Christ because that baptism in the Christian time, yung pagtawid sa sea na yun, in Christian time, you are baptized in Jesus' name. Now, ang cloud na yon nagpapakita ng espiritu ng ating Panginoon na gumagabay sa kanila kung saan sila papunta. Ang cloud na yon, ano po? Now, ang spiritual meat, sino yon? Jesus Christ said, I am the bread of life. Di po ba? Anong spiritual drink naman? Ano yon? Ang sabi ng ating Panginoon, the water that I give to you. Sabi niya, ay magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. And tinutukoy po niya ang kanyang sarili at siya po mismo ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Now, makita po natin everything here that happens in the wilderness, it all points to Jesus Christ. Kaya nga po mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, no, na nagtatanong, kailangan ba ang bautismo? Ito po ang sabi ng Romans chapter 6 verse 3 to 5 at to 4. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. So ibig sabihin mga kapatid, kung tayo po ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, tandaan po ninyo, kailangan ng bautismo po in Jesus' name. Right? At sabi pa ng Biblia, kung ikaw bautismado sa pangalan ni Kristo, nakasama ka sa kanyang kamatayan. In verse 4, therefore, okay, conclusive, nakita ninyo, therefore, that means this is the basis of the first one. This is the conclusion of the first one. Kaya nga sinasabi niya, therefore, we are buried with Him by baptism into death. Yun ang sinasabi nga po natin, paano po ba ma-apply ang dugo ni Kristo like the day of the Passover na hindi na po dadaan sa inyo ang sumpa po ng kasalanan. Ito po ang dugo ni Kristo ay kailangan na sa atin ding mga kaluluwa. Paano po ito mangyari kung tayo po ay nailibing kasama niya sa bautismo? Okay? Kaya ang kamatayan ng ating Panginoon ay na-apply sa ating Panginoong Isus. And that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Okay, nakita po ninyo na ang kalimbawa po ng nangyari po sa wilderness journey or doon po sa pagtawid nila sa Red Sea, na bautismo po yon sa cloud and in the sea. Mangyayari din po yan sa atin, bautismo din po ito ng tubig at ng espiritu ng ating Panginoon. Sabi pa nga, that's like as Christ was raised up from the dead, dapat po meron pong bagong buhay po tayo. Sabi pa nga rito, we should walk in the newness of life. That is why, brethren, ang sabi ng ating Panginoon, gusto mo bang makabalik loob sa ating Panginoon? It always starts with being born again. Kailan may panganak ka muna? Muli, bakit? Ang unang kapanganakan, masama. Ang unang kapanganakan, may sumpa. Ang unang kapanganakan, galing kay Adan at saka kay Eva. So, paano po masolusyonan? Masolusyonan po yan kung tayo ay may panganak muli. Ang tanong naman ni Nicodemo, paano may panganak muli kung ikay matandaan na? Ano nga ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi yon ang ibig sabihin niya na ibalik ka pa sa tiyan ng iyong ina. Kundi ang sabi niya, ikaw ay dapat may panganak sa tubig at espiritu. Yan po ay nakasulat sa John chapter 3, verse 5 to 7. Ang sabi po dito, Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Now take note, except a man be born of water and of the Spirit. Right? Hindi ka talaga makapasok sa kaharian ng Diyos.
Maraming gustong tumawad, maraming gustong magsabi na, eh bakit si ganito, ano, eh bakit yung Philippine jailer na yon, eh nagbilib na naman, naligtas. Alam ninyo mga kapatid, sobrang dami ng mga paliwanag na makita mo doon mga kapatid. Marami lang mga taong tinatamad na mag-respond sa Diyos. Mga kapatid, bakit ka tatama rin sa iyong kaligtasan? Ang sabi ng ating Panginoon, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Very basic, sabi ng Panginoon, maliban na ang isang tao may panganak. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ano pa po bang inaantay natin? Sa amin pong mga mahal na bisita na nakatutok ngayon, ano pong inaantay natin? Wala naman pong bayan magpabautismo sa tubig. At ang pagtanggap naman po ng banal na Espiritu ay libre din po yun. Galing po yun sa Panginoon. Hindi po yun galing sa akin o sa amin or kahit kanino. Galing po yun sa Panginoon. So that means ang bautismo po sa tubig, pwede po natin gawin yon. Ikaw, ako, at sa pangalan ng Panginoong Hesus, pwede po natin yung pagkasunduan kung kailan po ninyo gusto magpabautismo, lalo na po sa aming mga mahal na bisita. Ano po? Kahit na po sa mga nabautismohan, kung ang bautismo ninyo ay wala pong pangalan ni Hesus, magpa-rebaptize po kayo para sigurado po kayo na kayo po ay kay Kristo. Ano po? Dahil kahit nga po doon sa Acts chapter 19, ang mga disciples ni Juan na bautisma doon niya, nagpa-rebaptize in Jesus' name. Klarado po yan dyan. Acts chapter 19 verse 1 to 4. Basahin niyo po yon at klarado po doon na kailangan po talaga ang bautismo. Bakit kailangan ka magbautismo? Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa verse 6, that which is born of the flesh is flesh. Yung unang kapanganakan mo, laman yun. So laman ka lang, ang laman hindi makapasok sa langit. Sabi ng Biblia, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kaya nga, ang sabi niya, he that is born of the Spirit is Spirit. Alright? So that means, ang born again experience is the birth in the Spirit. Kapag ikaw po ipinanganak sa Espiritu at saka sa tubig at saka sa Espiritu, mga kapatid, paglabas mo, bagong citizenship ang meron ka. Dahil dati citizen ka ng mundong ito, pag na-born again ka, siyempre, di ba, ang rule of citizenship kung saan kayo pinanganak? Di po ba? Kahit sa mga bansa, pag sa Amerika kayo pinanganak, automatic, US citizen ka. Pag 18 years old mo, pipili ka. Kung ikay Pilipino na ipanganak sa Amerika, mamili ka. Gusto mo ba maging US citizen o gusto mong Philippine citizen? Yan po. Dahil ipinanganak ka. Ipinanganak ka sa isang bansa na yan. Ganon din po yan sa Panginoon. Kapag ikaw ay na-born again, magbabago ang citizenship mo. Ang citizenship mo mula sa pagiging sa mundo, ang citizenship mo sa kaharian ng Diyos. Wow, di po ba? So kung citizen ka ng kaharian ng Diyos, lahat ng pribiliyo sa mga anak ng Diyos ay nasa sayo din. Now, tingnan po natin mga kapatid, sabi pa nga ng ating Panginoon na napakahalaga po nito. Kaya nga sabi niya, tingnan ninyo, marvel not, anong ibig sabihin? Huwag kang magumilihan, huwag kang magtaka. Sabi niya, that I said unto you, you must be born again. Ang Panginoong Hesus po yan. Red letter po yan dahil yan po ay sinabi ng ating Panginoon. Binago ko lang po yung taas. Pero ito po, red letter, ibig sabihin, ito po, lahat po na ito ay sinabi po ng ating Panginoon. Sinasabi niya nga, marvel not that I said unto you, you must. Pag sinabi po nating must, tingnan nyo pong maigi ang word na must, ibig sabihin kailangan. Ang Panginoong Hesus po yan na nagsabi, siya po ay may kaalaman sa lahat kung paano po tayo maligtas. Siya po ang ating tagapagligtas. Sundin na lang po natin siya dahil siya po ang nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Kaya nga po mga kapatid, ito pong mga Feast of the Jews na ginagamit din ng ating Panginoon, nagkatugma-tugma po. Meron pa po tayo mga idagdag sa susunod pong mga linggo. Pero akin pong gustong maipahayag po sa bawat isa. Lalong-lalo na po sa mga kapatiran po ng ating pong kaligtasan na hindi po nagtatapos na ikaw po ay naipanganak sa tubig at espiritu. Dahil ang sabi nga po, dapat we should walk in the newness of life. So, dapat lahat po tayo manatili po. At ang ating po pag-asa ay nasa pagdating ng ating Panginoon. Kapag tumingin po tayo sa mga problema ngayon, pag tumingin po tayo sa mga kalagayan ngayon, madali po tayong sumuko.
madali po tayong maubusan po ng pasensya dahil hindi po ang ganitong buhay ang ating pong pinapangarap. Hindi po itong klaseng buhay ang gusto po natin na maranasan. However, mga kapatid, kagaya po sa kapanahunan ni Noe, sukdula na po ang ginawa ng tao. Sukdula na. Tapos na. Puno na. Kaya nga po mga kapatid, hindi po pwede na hindi po madama yan, church. However, ang kaligtasan na sinasabi ng ating Panginoon para sa church is that when He comes again. At yan po ay ang sinasabi po natin na rapture na mangyayari po sa next na holiday. Ang kanya namang type and shadow is next holiday, which is the Feast of the Trumpet. Mula po sa Feast of Pentecost. Now ngayon mga minamahal, ang ating magpapanahunan ay nasa dulo na po tayo lahat ngayon. At sa amin pong mga mahal na mga bisita na nakahook ngayon, maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat sa inyong pagbibigay ng ganitong attention po sa ating pong pinag-aaralan. Marami pa po tayong madidiscuss. Ito po ay part 2, may part 3 and 4 pa po tayo na i-discuss po ito dahil napaka-interesting pa po ng mga susunod pong mga topics. Dahil ngayon nga po nalaman natin na maging ang Ark of Noah, maging po ang pagtawid po sa Red Sea ay may mga kahulugan po at tinatama po ng ating Panginoon. Take note na ang direksyon po nila papunta po doon sa point na sila'y tatawid sa Red Sea ay sinadya po yun ng Diyos. Nagsabi po mismo ang Panginoon na hindi po sila dinaan doon sa kabila. Dinaan po sila dito sa kabila. Dahil may purpose po ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil gusto niya ipahayag ang kanyang kapangyarihan sa mata ng Israel. Kasi itong Israel, napakatigas ng ulo na hindi po sila naniniwala basta-basta sa Diyos. Kailangan po nila ng mga patunay. Kaya nga po, mga kapatid, sa atin naman, no, na mga mahal na bisita, napakadali po nito. Kung gusto nyo lang po, ang kapital lamang po sa kaligtasan ngayon is your heart. Kung gusto nyo po na kayo ay maligtas, sundin nyo lamang po ang mabuting balita ni Kristo na atin pong nabanggit ngayon. Ang sabi pa nga ng ating Panginoon, sabi pa ni Apostol Pablo sa Romans 1:16, for I am not ashamed to preach the gospel to everyone. Therefore, this is the power of God unto salvation. Kapangyarihan po ng Diyos sa kaligtasan. Kagaya po na nangyari ang kapangyarihan po ng Diyos sa kay Noah, sa panahon ni Noah, arka. Pag wala ka sa arka, patay ka. Ang gospel ngayon, ito na yung arka po natin. Kailangan matupad sa buhay mo. Kailangan ka may panganak sa tubig at espiritu. At yan po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At pagtanggap ng banal na espiritu with the evidence of speaking in other tongues. Hindi pa po yan nawawala dahil ang sabi po ng Biblia sa Acts chapter 2, for this promise is unto you, unto your children, and to all that are afar off, even as the Lord our God shall call. So ngayon mga kapatid, ito na ang tamang time para paglingkuran mo ang Diyos. This is the best time that you will serve God with all of your heart, with all of your mind, and with all of your soul. Maraming salamat po. If you need more questions to answer, if you need more answers to your questions, and if you want to decide to get baptized, tell us your decision today. Dahil gawan po natin yan ng paraan pagkatapos lamang po ng quarantine period na ito. At malapit na po ang deadline ng ating Panginoon. So, thank you. Sa aming sa FB Live, maraming salamat po sa mga bisita, kapatiran na ugnayan po natin. Alam ko po sa Italy, may mga kasamaan po tayo dyan, mga kapatiran dyan. Hong Kong, kasama din po natin. At gayon din ang Visayas or dito sa Manila. At saka ang iba doon po sa Mindanao. So maraming salamat po sa pag-go. Next time po, sa Sunday, magkita-kita po tayo ulit. Ganong oras pa rin po. God bless you po sa ating pong FB. Praise the Lord. At dito naman sa ating Zoom, balik na po at tatayin ko na po ito. Do we have any question at gusto ko po na
na hindi ko po kayo makita actually. Sorry, ano po, kasi medyo marami po tayong mga pagbabago sa atin pong setup sa ngayon. But I hope na meron po tayong mga question and answer. But because after that, matapos po ang ating mga questions, ay magpipray po tayo bago po tayo magtapos ngayong umaga. Praise the Lord. So, just unmute. Okay, makikita ko. Pero kanina hindi talaga ako makita. Pero malinaw dito. Okay. Unmute nyo lang po. Okay, unmute nyo lang kung meron po tayo mga katanungan. Bago po niyan, ay ako po ay magsasara na po sa isang panalangin. Sana nag-pray na lang pala tayo. Bago po ang lahat, ay tayo na lang po muna ay mag-pray. At kung meron po pong mga katanungan, just unmute your mics and we will discuss your questions. And let us bow our heads for this moment. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa isang magandang pagkakataon na ikaw, Lord, ang siyang nagtipon sa amin at muli ay binigyan mo kami ng mga kalaman. Salamat, Lord, na ikaw ay patuloy na nag-iingat sa amin at patuloy, Panginoon, na nagbibigay ng karunungan sa bawat isa. Panginoon, dinadalangin ko na ikaw ang magpalayo sa amin sa mga sakit, maging ang mga virus na ito, Panginoon, ay nawa ikaw ay mag-rebuke nito, Panginoon. At maging, O Lord, ang mga kapatiran po namin, ang mga frontliners, ikaw, O Lord, ang mag-bless, mag-ingat, magpapala. Maging sa lahat po ng mga nurses, doctors, hospital staffs, O Lord, hallelujah. At maging ang mga midwives, maging ang mga police, maging, Panginoon, ang mga military, at ang aming mga officers, mga sa agencies ng aming gobyerno. Maging ang aming pong presidente nawa, ikaw, Lord, ang maggabay sa kanya, magbigay ng mga magagandang desisyon, Lord, para po sa bansang ito at para sa aming lahat. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang may alam ng kinabukasan at sa iyo lamang, Panginoon, kapangyarihan, umiikot ang mga bagay na ito. Lord, I pray that you will rebuke this sickness and these diseases and even this epidemic, Lord. I pray na ikaw, Panginoon, ang siyang magtanggal, hallelujah, ng mga bagay na ito, lalong-lalo na sa aming bansa, Panginoon. Ikaw ay magbigay ng panibagong buhay at maging, Panginoon, ng pagbangon ng bawat isa. Lord, provide the needs of your people. And right now, God, we claim the healing, the deliverance, the blessing. Sino mang may karamdaman ngayon, I bind it in the name of Jesus Christ and it is removed right now. Maging, Panginoon, ang may mga problema, mga kabigatan. Sa mga may mga kakulangan ngayon, Panginoon, lalong-lalo na sa mga pagkain, ikaw, Lord, ang magbukas ng pamamaraan na ito, Panginoon, ay ma-provide sa kanila. Lord, bless our whole week until makabalik kami, Panginoon, sa pagsambang muli sa iyo. Ang lahat na ito para sa iyong kapurihan at inaantay namin, Panginoon, ang iyong pagdating sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. All right, praise the Lord.